Isang elf ang nagising sa kwarto ng magulat dahil pumasok ang isang pangit na long hair tapos boy labo pa. Nagulat ang elf dahil bigla na lang siyang itinali ng lalaki gamit ang magic kadena nito sa kama. Lumapit ang lalaki at binuksan ang zipper ng hoodie, pero itigil muna natin kasi hindi ka pa nag-like. Kaya like na muna at saka natin itutuloy ang kwento. Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Pinuntahan ni Takaoka ang tiyuhin sa ospital na weirdo dahil nagsasalita ng kakaibang salita. Kagigising lang nito sa coma, pero masayahin pa rin ito kung chicks na nurse ang kausap. Sinabi ni Takaoka na walang nakakamiss kay uncle kaya siya lang ang naroon at ipapatapon niya rin ito sa malayo kalaunan. Nag-action si uncle na parang nagma-magic kaya napabuntong hininga na lang si Takaoka. Ngunit nang gumamit ng wind magic spell si uncle ay biglang lumutang sa ere ang water bottle at baso na naroon. Kaya nagulat si Takaoka na napaisip ng ancient magical civilization at ayaw na niyang ipatapon ang weird na tito. At naging best buddies pa sila paglabas ng hospital. Saka agad na naging vlogger si uncle ng magic content pero walang views dahil akala nila kung gawa ng AI. Sa tirahan ay nagkwento si uncle ng napakapangit ng karanasan niya sa kabilang mundo, dahil tinuring siya ng mga tao doon na parang orc. Ayaw sanang makinig ni Takaoka dahil naghuhugas pa siya ng plato. Nagpatuloy si uncle ng heartbroken nitong karanasan tungkol sa isang babae na gusto niya. Pero hindi niya naiskoran dahil hindi type ng babae ang mukha niya. Ewan ko lang kung type mo siyang maka-lips to lips. Pero sa tulong ng internet ay naibsan kahit papaano ang lungkot ni uncle. Habang nagkakape ay naghanap si uncle ng depindot na cellphone. Kaya ipinaliwanag ni Takaoka na innovation ang dahilan kaya naging touchscreen na ang gamit nila. Naalala tuloy ni uncle noong nasa kabila pa siyang mundo. Gamit ang magic ay nakikita nila ang pangyayari gamit ang isang monitor. Nag-imbento noon ng water source si uncle gamit ang ilang spell cards doon. Akala ni Takaoka kung naging sikat ang tito sa kabilang mundo. Pero pinagkamalan siyang demonyo ng mga tao at gusto siyang bitiyin at sunugin. Ngunit pinaglaban naman siya ng babaeng ng heartbreak sa kanya. Dahil pwede silang mag-spectate mode ay nagagawa ni uncle na makita ang pangyayari at live view pa ito. Nakita ni Takaoka na isa palang elf ang naging crush ni uncle kaya nagandahan din siya dito na parang ikaw lang kapag nakikita mo ang crush mo. Naalala ni uncle ang sinalihan nitong subasta ng cellphone na agad nilang sinilip. Nanalo naman sila, kaso ay mas mahal pa ang delivery kaysa yung cellphone at mula sa isang remote island pa ang gamit. Kaya na-depress si uncle na nagpahulog na lang bigla sa bintana na parang magpapakamatay na. Ngunit nakita ni Takaoka na lumilipad na pala ito at nagpaalam muna bago umalis na parang jet. Pagbalik ni uncle ay may cellphone na ito. Kaya humingi ng pabor si Takaoka na kunin din ni uncle ang parcel niya para free shipping. Bumalik si uncle dala ang parcel ni Takaoka kaya nang hiram ng blade ang binata para buksan ito. Kaso ay nagulat siya ng isang dragon blade ang binigay ni uncle na mula pa sa kabilang mundo. Mayroon din palang storage skill si uncle at binalak manghugot ng espada pero hindi niya mahugat sa haba. Naglabas din ng singsing si uncle na gawa sa luha ng sirena. Pero 50 lang daw ang presyo nito nang muntik niyang ibenta sa pawn shop. Nakuha daw niya ang singsing mula sa isang dungeon na kailangan pa niyang pumatay ng maraming halimaw. Pero walang silbi sa tunay na mundo. Nagtanong si Takaoka kung mayroon bang naging chick si uncle sa ibang mundo. Kaya inilabas ni uncle ang magic screen, at ipinakita ang isang babae na may dalawang kapatid na inaatake ng isang orc. Iniligtas niya ang mga ito at pinatay ang orc. Pero pagtingin ng mga ito sa kanya ay para silang mas natakot pa. Parang napilitan na lumapit ang babae na hinawakan ang kamay niya, pero naiiyak itong naaasiwa katulad ng mga kapatid niya. Saka unti-unting umalis ang dalawang bata sa saklaw ng paningin niya. Pagkatapos daw nun ay biglang nasaktan si uncle at nawalan ng malay dahil para siyang inatake ng mga maliliit na goblin. Paggising niya ay nalaman niyang iniligtas siya ulit ng elf na tinakbuhan niya dati kaya napatanong siya. At sinabi ng elf na ginawa niya iyon para buong buhay na pagsilbihan siya ni uncle. Dramatic na lumapit si uncle sabay labas ng singsing na dala. At natense ang elf na natambo pa sa kinauupuan nito dahil hindi inasahan ang reaksyon ni uncle. Hinawakan ni uncle ang kamay niya, at unti-unting pinapasok ang singsing sa daliri ng nag-blush na elf. At dahil sinabi ng elf na I do, ay tuluyang pinasok ni uncle ang singsing. Kaya nainggit si Takaoka na biglang nag-propose ang uncle nito sa isang magandang elf at naka-jackpot. Ngunit sinabi ni uncle na hinugot din niya ang singsing at ibinenta sa isang bangko sa isang bayan. Kaya binayaran ng pera ang elf. Pero ganun pa man ay sunod ng sunod pa rin ang elf kay uncle.
Tinago ni Uncle ang singsing. Saka inutusan si Takaoka na ibalik din ang Dragon Blade na tinusok naman ng bida sa butas. Pero nakarinig sila ng nasugat sa loob at napasigaw sila sa takot. Minsan habang umuulan ng malakas, ay hindi nagustuhan ni Uncle ang resulta na pang mahigit 100 sa rankings ang paborito niyang anime comics. Kaya lumabas na naman siya sa gitna ng maulan na himpapawid at hinayaan ang sarili na matamaan ng kidlat. Pero hindi siya namamatay dahil super overpower na si Uncle. Ipinakita ni Uncle ang unang pagdating niya sa kabilang mundo. Pinagkamalan siyang orc kaya isang galit na matanda ang nais siyang patayin gamit ang malaking tinidor. Pero kalaunan ay naging mabait ito at hiningi ang tulong ni Uncle na suyuin ang isang babaeng may kapangyarihan ng yelo. Napakalungkot daw ng babae kaya nagkulong ito. Samantalang ito sana ang protector ng village at tanging makakatalo sa kalaban nilang Fire Dragon. Sinabi ng babae na gusto niyang makakita ng isang pom-pom flower mula sa bundok. Kaya agad na tumalikod si Uncle para gawin ang nais ng babae. Ngunit akala lang nila dahil imbes na flower ang pinuntahan ay diretso si Uncle sa Fire Dragon at pinatay ito. At nang bumalik ay sinabi ang nangyari sa matanda. Nagpasalamat naman ito pero malungkot pa rin ang babae. Natigil sila sa panonood nang may dumating na parcel. Bumili pala si Takaoka ng gaming console para kay Uncle na surprise sana. Pero hindi na niya naitago at naibigay agad kay Uncle. Kaya labis naman ang saya ni Uncle na abot tenga ang ngiti. Isang gabi habang naglalakad na boring at malamig ang paligid ay nasabi ni Uncle na iba naman sa kabilang mundo kada magtatapos ang taon. Pag-uwi nila ay excited si Takaoka na malaman ang pamumuhay nila doon. At binuksan ni Uncle ang screen at ipinakitang mayroong fiesta at nagsasaya ang mga tao. Masarap din daw ang pagkain. Kaso ay introvert ang Uncle kaya natulog na lang sa kwarto. At nabitin tuloy si Takaoka dahil walang ginawa sa fiesta ang tito kundi matulog sa kwarto nito. Habang naglalaro ng Street Fighter ay pinilit ng nabitin sa kwento na Takaoka si Uncle kumanta kung nag-chicks ba ito sa kabilang mundo. Kaya ipinakita ni Uncle ang kaganapan sa kwarto. Naroon pala si Mabel na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Mabel na gusto nitong magpaturo kung paano maging malakas. Sinabi bigla ng nag-motivational speech na Uncle na hindi mahina si Mabel. At hindi siya dapat naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Dahil dito ay nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili si Mabel, na kinamangha naman ng nanonood na Takaoka. Nagtanong si Uncle kung anong paboritong gawin ni Mabel. Kaya sinabi ng babae na gusto lang nitong magkulong at matulog sa kwarto. Nahihiya ang babae pero sinagot ni Uncle na wala daw masama sa hobby ni Mabel. Dahil maging siya mismo sa tunay na mundo ay nagkukulong din sa sariling kwarto habang magdamag at buong araw na naglalaro ng computer game. Sa tono na pangkontrabida. Dahil tuloy dito ay naging villain face din ang ekspresyon ni Mabel. Naging confident ito na ayos at mabuti pala ang pagtatamad at pagkukulong mag-isa sa kwarto. At sa saya ay nais ibigay ang ice sword kay Uncle bilang pasasalamat. Hindi na-appreciate ni Takaoka na kinonsinti ni Uncle si Mabel para maging tamad at batugan kaya tinawag na lang niya ang tito na kumain ng rice bowl. At natapos ang kanilang bagong taon na boring at walang fireworks. Isang babae ang naglalakad na nakakita kay Uncle na nagsasalita mag-isa na parang baliw. Kaya nasabi ng babae sa sarili na hindi na siya dadaan doon. Pero natigil siya nang banggitin ni Takaoka ang pangalan niya. Ito si Sumika at magkababata sila ng ating bida. At close sila noon na may payakap-yakap pa. Nagkamustahan sila at nag-blush ang babae nang ayain ni Takaoka sa tirahan nito. Matapos ihatid ni Sumika ang binili ay nagpunta siya sa apartment ni Takaoka dahil gusto yata ng masahe. At dahil walang nagbukas ng pinto ay pumasok na lang ang babae. Nakita niya ang makalat na kwarto at isang mahabang buhok sa sahig kaya sumimangot. Kasabay noon na dama po ang kagagaling sa paglipad na Uncle sa balkon. At pareho silang natigil nang buksan ni Uncle ang pinto. Dahil dito ay mabilis na dinaluhong ni Uncle ang kawawang babae para sana burahin ang memorya nito. Ngunit bago pa man tuluyang mabura ang memorya ni Sumika ay mabilis na dumating si Takaoka at sinipa ang mukha ni Uncle. Nagpapigil lang si Uncle nang sinabi ni Takaoka na kaibigan niya ang babae. At patawa-tawa itong sinabi na kaibigan din siya. Sa mesa ay nagpapaliwanag sina Uncle at Takaoka na sinabing may kapangyarihan talaga si Uncle. Para daw maniwala ay gusto ni Sumika ng ebidensya. Ngunit sinabi ni Uncle na kailangan may kapalit na bayad. Nag-blush si Sumika nang maramdaman ni Uncle na may pagkagusto ang babae kay Takaoka. At parehong tumanggi ang magkababata. Nainis na sinabi ni Sumika na tumigil na ang dalawa sa pagkukumpara ng tunay na buhay sa anime. Nagkwento tuloy si Uncle patungkol sa isang true-to-life love story na tragedy, na kinaiyak ng na-touch na Sumika.
Pero pinabisto ni Takaoka na mula lang ito sa video game na nilaro noon ng tito niya. Kaya nainis ulit ang babae. Mabilis na nagpunta si Uncle sa likod ni Sumika at binasa nito ang memorya ng babae. Nalaman niyang nagpalit ng damit ang babae at naligo bago pumunta sa apartment ni Takaoka. Kaya napahiya si Sumika na may balak palang kumain ng jumbo cheesy hotdog. Mga babae talaga pa simple kunwari. Natigil sila nang kumatok sa pinto ang delivery boy ni Shopee. At nagkaroon ng pagkakataon si Sumika na sabihin kay Takaoka na palayasin si Uncle at makikihati siya sa upa. Alam ni Takaoka na may balak ang babae kapag nasolo siya. Ngunit mas gusto ni Takaoka pa rin na makasama ang weird na uncle kaya tumanggi ito. Dahil dito ay naging madilim ang aura ni Sumika na masama ang tingin kay Uncle. Isang araw pag-uwi ni Takaoka ay nagulat siya pagpasok sa apartment dahil may kasama ng iba si Sumika na halos yakapin ang babae. Namula si Takaoka nang makitang isa itong babaeng elf, pero alam niyang si Uncle na nagbagong anyo. Umiiskor pala si Uncle kapag wala si Takaoka. Bago ang pangyayari, habang nagkakape ng umagang iyon ang ating mga bida, ay nakatanggap ng email ang channel nila na nasa English, at hindi ito maintindihan ni Uncle kaya binasa ito ni Takaoka. Nalaman nilang na-demonetize pala ang channel nila dahil hindi umabot ng 4,000 ang subscribers ni Uncle. Nagtaka ang binata kung bakit maraming views si Uncle pero kaunti lang ang subs. At nagalit siya nang makita si Uncle na nakikipagsagutan pala sa mga viewers niya sa comment section kaya kaunti ang nakasubscribe. Nagkakaproblema sila kaya naalala ni Uncle ang experience sa ibang mundo noong maatake sila ng 1,000 halimaw at masira ang barrier ng kaharian. Ipinakita ulit niya ang kwento gamit ang spectator screen. Namamangha si Uncle dahil sa malaking protection barrier ng syudad. Pero nagpakita kasi yung elf na sinabing utak orc ba siya. Kaya tuloy natakot yung mga tao na inakalang orc nga siya. Pero sinabi ng elf sa mga tao na mukhang orc lang ang bida pero tao. Sinabi ng elf kay Uncle na matibay daw ang barrier na nagsisilbing protection nila sa maraming mga halimaw sa labas. Inilabas bigla ni Uncle ang 2 espada at tinusok ang barrier sa itaas. Dahil dito ay nabasag ang barrier na parang gawa lang sa bote. Dahil sa pagkasira ng barrier ay nagsigawan ng mga tao. Lalo na nang may dumungaw na Attack on Titan na iisa ang mata. At isang ice dragon na dambuhala. Napakamot na lang si Takaoka na nagtanong kung bakit ito ginawa ng tito. At sagot ni Uncle na testing lang kung mabubutas ang protection. Nagdatingan ng sangkatutak na higanti na iisa lang ang mata. Kasama ng pinaka-boss nilang ice dragon. Alam ni na Uncle at Elf na matatalo ang bayang iyon kahit makipaglaban sila. Ganun pa man ay inilabas ni Elf ang isang magical sword mula sa sariling inventory. At sinabi kay Uncle na tumakbo na ito at magtago. Pahiro na lumipad si Elf para salubungin ang mga higanteng halimaw. Pero naibangga siyang bigla sa muling naayos na barrier, at nasaktan ang mukha ng elf na nahulog. Ipinaayos pala ulit ito ni Uncle dahil kinausap niya yung mga spirit na nagbabantay sa barrier. Nagsaya ulit ang mga tao dahil ligtas sila. Pero may ilan na nakita ang pangyayari at pinagdudahan si Uncle. Ngunit dumating ulit si Elf na inagaw ang atensyon ng mga tao na nakalimutan si Uncle. Kalaunan ay sinabi ni Elf na nagpapaganda na hindi niya sasabihin ang nangyari sa mga tao kapalit ng dinner date nila ni Uncle. Masaya si Takaoka na inakalang makaka-score na si Uncle. Pero tumakbo pala ito kinagabihan bago ang dinner. Dahil sa isip niya ay isang extortionist ang elf na kapag inilibre niya ay hindi na ito titigil sa pagpapabili sa kanya. Kaya napabobo na lang si Takaoka sa isip. Dumating si Sumika na ayaw si Uncle kaya gumagawa ito ng dahilan para paalisin si Uncle. Pinagtawanan ng babae ang trabaho ni Uncle na YouTuber dahil hindi daw ito trabaho. Pero sumagot si Uncle na dahil may boss siya, kontrata at sumasahod, ay normal pa rin itong trabaho. Kaya sinabi ni Sumika na paano magkakaroon ng iba pang kasama si Takaoka kung naroon si Uncle. Nagka-idea si Uncle na makitira na lang doon si Sumika at magkakwarto sila ni Takaoka. At checkmate ang reaction ni Sumika. Pero hindi daw interesado si Takaoka sa kapwa lalaki, at mabilis na lumabas ng pinto dahil may bibilhin. Nang sila lang dalawa ay sinabi ni Uncle na maganda si Sumika. Pero friendzone lang siya kay Takaoka. At nais niya itong bigyan ng love life advice. Kaso ay naging rude ang babae na sinabing wala pang tunay na love life si Uncle kaya paano siya maniniwala. Dahil dito ay nasaktan si Uncle na pumasok ng kanyang kwarto. Kaya nakonsensya si Sumika na sumunod para sana humingi ng pasensya. Ngunit nagulat siya ng isang chicks na elf ang kaharap na nagpakilalang auntie ni Takaoka. Kaso ay nakita ng babae ang pantalon ni Uncle sa baba.
Gamit ang mahika ay kunwari kumatok si Uncle Elf sa kubeta at nagsalita si Uncle sa loob. Kaya naging komportable si Sumika na hinawakan ni Uncle sa balikat. At ito na yung pagkakataon na pagpasok ni Takaoka ay inakala niyang umi-score si Uncle. Pero nagbibigay lang pala ito ng romantic advice kay Sumika. Binalak pang lansihin ni Uncle si Takaoka pero alam na ng bida na ito ang tito niya. Sinabi ng binata na kung may kakayahan naman palang magbagong anyo si Uncle ay bakit hindi niya ito ginawa sa kabilang mundo para hindi magmukhang orc. Kaya ipinaliwanag ni Uncle na kapag nagbago kasi siya ng anyo ay kasamang magbabago ang ugali niya. Ngunit nang sinabi ni Takaoka na maglaro sila ng computer game, ay hindi napigilan ni Uncle na Uncle pa rin mag-isip. At para itong bata na sumunod kay Takaoka para maglaro ng Tekken. Kaya napanganga na lang si Sumika. Pagdating ng hapon ay naalala ng dalawa ang kanilang bisitang dalaga. Kaya tinabihan nila ito sa mesa. Nais nilang alalahanin ang nakalipas ng magkababata, kaya inayos ni Uncle si Takaoka at ipinakita sa magic screen ang memorya nito. Nakita nila ang dating paaralan at masayang naalala ni Sumika ang nakaraan. May isang batang lalaking siga na pangit at uhugin ang nakita nila sa screen. At binubuli nito si Takaoka na may sariling memorya. Nagtanong si Sumika kung sino ito. At sumagot si Takaoka na ito pala si Sumika noon. Kaya nahihiya si Sumika dahil ganun pala siya kapangit noon sa paningin ni Takaoka. Akala niya kung isa siyang sweet and kind looking girl noon pero isa palang demenyitang bata na mukhang hindi naliligo. Sinong ganyan kaloka noong bata pa pero chicks ngayon, mag-comment na sa baba. Iyon pala ang dahilan kaya parang lalaki ang trata ni Takaoka sa kanya. Dahil sa napanood ay naalala ni Uncle si Elf na ganun pala ang turing sa kanya. May natanggap silang email na nagsabi kung anong gawin ni Uncle. Kaya nag-livestream ang naging elf para maglaro ng computer game. Nagreklamo siya kay Takaoka dahil siya lang pala ang nakikita sa livestream. Ngunit laking gulat nila nang magka 200,000 views ang video at naging masaya si Takaoka. Pero naalala ni Uncle yung mga lalaking naging malambot dahil sa chicks at nasaktan ang pride nito. Kaya bigla siyang nag-transform mula sa cute na elf sa pagiging pangit na uncle. Naikinashock naman ng kawawang Sumika na hindi pa rin alam na ang inakala niyang si auntie ay siya din palang si uncle. Ipinakita ang nakalipas noong bata pa sina Sumika at Takaoka. May dinala noon na magazine si Takaoka sa school pero inagaw ito ng dalawang bully. Ngunit dumating ang mas pangit at bully na Sumika noon at binuli naman ang mga bully. At mas lalong napahiya si Sumika. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at ipinakita ng maging babae na siya sa high school. Saka ipinadala pa nito ang sexy at erotic na picture nito kay Takaoka. Ngunit binura lang ito ng lalaki na nakita ni Uncle. Lumabas si Takaoka para bumili ng coffee beans, dahil masarap daw yung kape nila. Pagkaalis ni Takaoka ay sinabi ni Uncle na sexy ang picture ni Sumika kaya na-excite ang babae na natabig ang kape ni Uncle. At dahil concern ay agad na nag-magic ng eyes si Uncle pero tumigas tuloy si Sumika. Gagawa pa sana ng Hellfire spell si Uncle pero natakot na si Sumika na pinatigil si Uncle. Kaya tumigil naman si Uncle pero nabasa na at nilalamig ang babae. Umalis muna si Uncle samantalang naligo si Sumika. Ipinagamit sa kanya ang damit ni Takaoka at nag-imagine siya na makita sana siya ng crush. Pero nagulat naman siya nang pumasok bigla si Takaoka na nakita ang legs niya. Kaya napahiya ang babae na naupo, samantalang umalis ang feeling nahihiya na lalaki. Kalaunan ay pinasok ni Sumika ang kwarto ng lalaki at naupo sa tabi sa kama. Humingi ng pasensya ang lalaki pero sinabi ng babae na masaya daw ito. Saka tinitigan nga ni Takaoka ang flawless legs ni Sumika. Saka nagpasalamat na naiiyak pa dahil sa pagiging mabait daw ni Sumika sa kanya tulad ng dati. Akala ng babae kung kainan na. Pero dumating bigla si Uncle na handa sa laban dahil nag-signal pala si Takaoka ng emergency gamit ang flag. Saka hiningi ng naluluha sa saya na Takaoka na burahin ni Uncle ang memorya niyang pagkakakita sa legs ni Sumika. Ngunit ayaw naman daw ng babae para may alaala si Takaoka. Kaso ay mas excited si Uncle sa binili ni Takaoka. Uminom sila ng beer. Kaya naalala ni Uncle noong unang pagkakataon siyang uminom. Saka binuksan ulit nito ang mahiwagang screen at nakita nila noong 20 pa lang si Uncle. Pero sa isip ng dalawa ay mukha pa rin itong Uncle. Umiinom si Uncle nang dumating ang chicks nitong elf. Nagtanong ang elf kung bakit biglang sinara ni Uncle ang barrier noon. Pero pinakain na lang siya ni Uncle ng masarap na itlog. Nagtanong si elf kung paano naging malakas si Uncle. At sumagot ang huli na nag-training kasi siya araw-araw. Kaso ay hindi naniniwala si Elf dahil noong unang beses silang magkita nang tinatalo ng isang legendary dragon si Elf, ay iniligtas siya ni Uncle gamit lang ang isang tirada.
Nagtanong si Elf kung ilang halimaw pa ang pinatay ni Uncle para magkaroon ng chicks. At naisagot ni Uncle na pinatay niya ang isang fire dragon. Dahil hindi naniniwala ang Elf ay inilabas ni Uncle ang isang bote na lalagyan ng apoy na mula sa fire dragon. Nagsawa na si Uncle sa kakukwento at nais maglaro ng computer kaya umalis. Saka binigyan pa siya ni Takaoka ng bagong laro para hindi na umistorbo. Nakita ni Sumika at Takaoka na inaya ni Uncle si Elf na sumunod sa kwarto niya. Pakipot pa ang babae pero sumama din nang hilahin siya ng nakainom na Uncle. Nasabi ni Uncle na mahirap palagi ang sitwasyon niya ngunit salamat at naroon si Elf na tumutulong sa kanya. Kaya natouch ang Elf na handa nang ibigay ang katawan para kay Uncle habang buhay. Ngunit sinabi bigla ni Uncle na hanggang sa paghatid na lang ang Elf. Saka kaagad na isinara ang pinto para matulog. Kaya kawawa ang Elf na naiwan sa labas na nag-expect pa naman ng masarap. At nabitin din sina Sumika at Takaoka. Kinabukasan ay galit si Elf na nagtanong kung anong lakad nila ni Uncle. Pero bakas sa mga mata nito na umiyak siya magdamag dahil kay Uncle. Nainis si Sumika na pinainom ng isang lata si Uncle. Kaya nalasing ang matanda. At binalak ni Sumika na iuwi si Takaoka pero ayaw ng lalaki. Sinabi ni Uncle na siya na lang ang maghahatid sa kanila saka gumamit ito ng wind spell. At nakita na lang ni Sumika at Takaoka na lumilipad na silang tatlo sa ere sa ilalim ng buwan kasama ni Uncle na lasing at wala sa sarili. Na kinatakot ng dalawa. Nagkwento si Uncle nang minsang muntik na daw siyang patayin. Kagagaling lang niya noon sa isang dungeon nang may mag-abang sa kanya sa labas. Isang babae na nakahod na palaging nakasunod kay Uncle. Biglang umatake ang babae gamit ang ice weapon nito. Pero hindi na binunot ni Uncle ang espada nito para ipagtanggol ang sarili. Nadaganan siya ng dumating na babae at nakita niyang ito si Mabel. Nagagalit si Mabel dahil buhat ng pinatay ni Uncle ang fire dragon, ay naging wala na siyang puwang sa mundo. Kaya naawa naman si Uncle na nagtanong kung ayos lang ba si Mabel dahil naging maputla daw ito. Saka biglang nanghina ang babae na nawalan ng malay. Kaya kinaladkad ni Uncle ang babae para miuwi sa apartment nito na kinadismaya ng mga nanunood. Sa kwarto ay inayos ni Uncle ang walang malay na babae. At paggising ni Mabel ay binigyan siya ni Uncle ng pagkain. Doon ay naikwento ni Mabel na sinira ng mga tao ang bahay niya. At pinagpili siya kung gustong maging alipin o umalis na lang. Kaya pinag-ice niya ang paa ng mga tao at pinaliguan ng malamig ang kanilang village chief. Dahil dito ay hindi na makabalik sa village ang babae. Pero sinabi ni Uncle na pwedeng maging adventurer si Mabel gamit ang kapangyarihan nitong yelo. Dahil iyon ang ginagawa ni Uncle para makasurvive sa mundong iyon. Sinabi ni Mabel na matigas na ang puso niya at ipinapakita ito ng armas niyang espada na gawa sa yelo. At sinabi pa ni Mabel na ayaw na siya ng mga tao dahil sa kanyang ugali. Ngunit pinuri ni Uncle ang maganda nitong mukha at makulay na mata. Kaya nag-blush ang nahihiyang babae. Kasabay ng pag-crack ng ice sword nito. Napansin ni Mabel ang singsing sa kamay na inilagay daw pala ni Uncle noong natutulog si Mabel. Nag-aalangan pa ang babae nang sabihin ni Uncle na susuportahan siya ng buong buhay nito. Dahil dito ay natunaw ang espada ni Mabel bilang pagpapakita na naging malambot ang puso. Pero sinabi ni Mabel na hindi daw niya matatanggap ang inakala niyang pag-ibig ni Uncle. Pero muling ibinalik ni Uncle ang singsing sa kamay ng nalilito na babae. Lumapit si Uncle at sinabing matulog na doon si Mabel dahil gabi na. Kaya inakala ni Mabel na yung kuweba niya ang gusto ni Uncle lalo na noong inaamoy na siya ng matanda. Humingi ng pera panligo si Mabel. Pero nang sinabi kasi ni Uncle na ibenta nito ang singsing para may pangsuporta habang buhay, ay biglang nagalit si Mabel at muling lumabas ang yelo nitong armas. Mabilis namang dumpensa si Uncle na narinig sa labas. Kaya dumating si Elf na binuksan ng pinto. Pero nagulat siya nang makita si Uncle na itinali ang armas ni Mabel at nagmumukha itong naglalaro ng paborito mo. Kaya nagselos ang Elf lalo na nang makita ang singsing sa daliri ni Mabel. Seryosong inilabas ni Elf ang espada at pinalaya sa pagkakatali si Mabel. Saka din mabilis na ginamitan ni Mabel ng yelo si Uncle. At ito daw yung kwento kung paano muntik patayin si Uncle. Pero para kina Sumika at Takaoka ay kasalanan din niya. Nagtanong si Elf kung gusto ba talaga ni Mabel na maging asawa si Uncle. Hindi sumagot si Mabel pero maluwag ang ngiti nito at nagbablush. Saka nagkwento pa ito na pwedeng si Uncle ay galing din sa clan ng unang samurai knight na ninuno ng Ice Clan nila. Nagkwento pa si Mabel kung anong kahilingan ng unang taga-Japan na nere-incarnate sa kabilang mundo. At hihingi sana ang warrior knight ng espada na kayang pumatay ng Diyos, pero tinabig na ni Elf ang kwento at sinabing alam na niya ito mula sa mga nabasang libro. Kaya naiyak tuloy si Mabel na napaluhod dahil hindi interesado si Elf. At tanging pagkukwento lang ang alam ni Mabel.
Nakonsensya naman si Elf na niyakap at pinatahan si Mabel na tumigil sa pag-iyak. Nagtaka si Takaoka kung paano ba napunta sa kabilang mundo si Uncle. At nagselo si Uncle dahil noong siya ang mahayla sa kabilang mundo ay wala naman siyang nakausap na wishing god. Hinanap nila ang pinakaumpisa ng pagkapadpad ni Uncle sa kabilang mundo. At nalaman nilang binuhay siya mula sa isang buto. Nakakita siya ng mga adventurers na sinubukan niyang kausapin. Pero pinagkamalan siyang orc kaya binugbog. Kahit pa noong bayaran niya sila ng pera. Habang binubugbog si Uncle, ay narinig nilang may nagsasalita sa background pero nasa ibang lengguwahe. Kaya ginamit ni Takaoka ang translation app at naintindihan nilang nagtatanong ang boses kung anong skill ang gusto ni Uncle. At saktong sa oras na iyon ay nag-wish si Uncle na gusto niyang maintindihan ang salita ng lahat ng makakasalubong niya kasama ng mga adventurers na nambubugbog sa kanya. At ito ang nakuhang skill ni Uncle kaya nasabi niyang hindi siya orc. Binuhay naman siya pero dinakip para daw ibenta dahil akala pa rin nila kung isang orc na nagsasalita ng wika ng mga tao. Binenta nila si Uncle pero 3 piso lang daw ang halaga nito. Pero nang magbenta sila ng panghilod ng likod ay nagkakahalaga ito ng mahigit 100. Kaya nagulat silang nanunood at nagka-nosebleed pa ang magtiyo dahil mas mahal pa ang halaga ng panghilod ng likod kaysa kay Uncle. Dinala si Uncle sa kulungan ng mga nahuli nilang magical beast at nilagay sa isang basement. Muntik na daw mamatay si Uncle dahil nakalimutan na siya doon ng may-ari. Akala ng dalawa na nawawalan na ng katinoan si Uncle dahil kinakausap nito ang liwanag ng buwan. Pero feeling ni Uncle ay tinatawag siya ng liwanag na kanyang nilapitan at nagawang mahawakan. At ginawa itong light sword para sirain ang bakal na rehas kaya siya nakalaya. Dito napagtanto ng mga bida na dahil may kakayahan si Uncle na kausapin ang kahit ano ay nakausap niya ang light element. Habang palabas si Uncle ay pinatakas din niya ang mga nakakulong na halimaw doon. Sa labas ay inakala ni Uncle na mababait ang mga iniligtas niyang hayop. Pero kinagat siya ng unang cute na hayop na biglang naging halimaw. Naging halimaw din ang iba pa na pinagkakagat ang tao na naroon. Naalala ni Uncle ang nilalaro na computer games at ginaya ito. Marami siyang pinatay na mga halimaw at naligtas ang lalaki. Pero natakot ito dahil mukhang orc si Uncle para sa kanila. Para sa kaligtasan ay tinapon ni Uncle ang lalaki palayo. Saka din muling ginamit ang bagong skill para patayin ang lahat ng klase ng mga halimaw na naroon. Pagkatapos ng laban ay kinatay ni Uncle ang mga halimaw at ginawang inihaw kaya siya nabusog. Aalis na sana ang dalawa pero sinabi ni Uncle na may mas exciting pa siyang karanasan. Kinalaban ni Uncle ang isang poisonous na dragon na kalaban ng elf. Sa isang tirada lang ni Uncle ay tigok agad ang dragon. Pero nang lapitan niya ang elf ay pinagkamalan ulit siyang orc ni elf. Pero gentleman si Uncle na ibinigay ang jacket kay elf at sinabing dapat lang niyang tulungan ang babae. Nagpasalamat naman ang elf. Kaso ay hindi na itago ng elf ang pagkaasiwa sa bida na nais patayin dahil sa pagmumukha nitong orc na mortal na kalaban ng mga elf. Pero nakontrol nito ang sarili na itinago ang kutsilyo sa magic vault. Dahil first time ni Uncle na makita ang vault ay akala niya kung nasaksak ng elf ang sarili. Kaya sinilip ni Uncle ang katawan ng babae na pilit tinatago ang katawan kay Uncle. Pero nakita na ni Uncle ang flawless nitong skin at hinahanap pa rin ang sugat ng elf. Kaya nagalit ang babae na tinawag na baboy talaga si Uncle. At maging yung dalawa ay pinag-isipan siya na hentai. Nagtanong si Sumika kung anong nangyari noong nabalot ng yelo si Uncle. Kaya nakwento ni Uncle na nagising na lang siya sa kama na kasama sina Elf at Mabel na pinapainit ang katawan niya para hindi mamatay. Niyakap ni Mabel si Uncle habang nananaginip kaya nagselos si Elf. Pero umiyak ang Ice Lady dahil sa stress at problema kaya naawa si Elf. Habang tulog ay sinisigaw ni Mabel na ayaw niyang magtrabaho at gusto lang maging batugan. Kaya binatukan siya ni Elf at nagising naman si Mabel. Nabisto na nila ang totoo na ayaw pa rin nitong magtrabaho kaya sinabi ni Uncle at Elf na ibenta nito ang singsing pang sustento sa sarili. Naisip pa ni Uncle na pwede namang alagaan muna ni Elf si Mabel dahil may pera naman ito. Kaso ay inilagay na ni Elf lahat sa bangko ang pera nito. Ganun pa man ay naging interesado si Mabel na maging alalay ni Elf. Tinawag sila ni Uncle para kumain sa labas at libre niya kaya kumain nga sila. Hindi pa pala sila magkakakilala kaya formal na nagpakilala si Mabel saka din nagtanong kung sino ang mga kaharap. Pero ginamit ni Uncle ang pangalan ni Majin Buu at ang misyon niya ay nais niyang umuwi sa tunay na mundo. Ayaw daw kasing sabihin ni Uncle ang tunay na pangalan sa mga strangers kahit 3 taon na niyang kilala si Elf dahil galing siya sa tunay na mundo na maraming hacker at scammer na magnanakaw ng pagkatao. Sinabi ni Uncle na papasok daw siya sa isang dungeon kung saan pupunta ang ilang legendary hero para din kumita ng pera.
At nais sanang sumama ni Mabel pero dahil tulog siya sa araw at gising sa gabi ay matutulog daw muna ito sa kasasamahan si Uncle kalaunan. Marami pa silang pinag-usapan na kanilang gagawin sa araw na iyon. Pero naging plano lang pala ang mga ito tulad ng plano niyong outing na hindi natutuloy. Ito ay dahil magkakaiba sila ng gusto at sa huli ay nagkahiwalay din sila at nagkanya-kanyang lakad. Nagising si Elf sa isang kwarto at nagulat siya dahil nakatayo na sa loob ng kwarto si Uncle. Inakala ng Elf na naroon siya para pumasok sa kuweba. Ngunit yung hooded sweatshirt pala ang gusto ni Uncle dahil hindi pa ito binabalik ni Elf. Ayaw ni Elf ibalik ang sweater kaya ginamit ni Uncle ang magic kadena at tinali yan ang babae. Lumapit si Uncle at binuksan ang zipper. Dahil hindi niya rin matatanggal ang sweater ay tinanggal ni Uncle ang magic kadena. Kaya nasuntok siya ni Elf. Nakita ni Elf na malakas ang pagbagsak ni Uncle kaya binendahan niya ang ulo nito saka din mabilis na lumabas ng kwarto. At muling napahiya si Uncle sa pamangkin nito. Shout out sa inyong lahat. Alam kong nabitin ka pero ituloy natin sa next upload.